Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at paghihilom? Halina't pakinggan natin ang isang salalaysay na magpapatunay na ang tunay na liwanag ay matatagpuan lamang sa pinakamadilim na sandali. Sabi nila, ang bawat pagtatapos ay may bagong simula. Ngunit paano ka magsisimula kung ang puso mo'y wasak at ang tanging naririnig mo sa paligid ay ang walang katapusang iyak ng pighati? Paano kung ang katahimikang iyong inaasam ay tila isang milagrong hindi na kailanman darating? Isang buwan ng tila impyerno ang Hacienda de Rocasol. Ang pangalan ng malawak na lupain ay isang malaking kabalintunaan, isang mapait na biro ng tadhana. Ang hasyenda na dating simbolo ng kapayapaan at kasaganaan ay binalot na ngayon ng isang ingay na walang tigil. Isang tunog na tumatarak sa bawat sulok ng mansyon at sa bawat hibla ng pagkatao ni Luntian de Oro. Sabay-sabay na iyak, tatlong magkakaparehong tinig na puno ng gutom, ng pangungulila, ng isang hinagpis na hindi maunawaan ang kanilang musmos na isipan. Luz, Vito, at Paz. Ang kanyang liwanag, ang kanyang buhay, ang kanyang kapayapaan. Ngunit ngayon, sila ang mitya ng kanyang kabaliwan. Patahimikin niyo sila! Ang sigaw ni Luntian ay sinabayan ng pagkabasag ng isang mamahaling florera. Kumalat ang pinong porselana sa marmol na sahig, kasabay ng mga bulaklak na minsan ay nagbibigay buhay sa silid. Wala nang may pakialam. Ang mga katulong ay nagkatinginan, puno ng takot. Ang mga yaya ay nag-iiyakan na rin sa pagod at awa. Napahilamos si Luntian sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang sakit sa kanyang ulo ay tila mga bakal na pumupukpok mula sa loob. Napatingin siya sa pader sa isang malaking litrato na nakasabit doon. Ang nangiti ni Bituin, ang kanyang yumaong asawa. Ang ngiti na dating nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayoy tila isang paalala ng kanyang kabiguan. Patawad, mahal ko, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ko kaya. Patawarin mo ako. Luntian. Ang malamig at kontroladong boses ni Dr. Adelfa Romano ang pumutol sa kanyang pagdurusa. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang kanyang puting coat ay malinis na malinis. Isang malaking kaibahan sa kaguluhan ng paligid. Sinubukan na natin ang lahat, sabi ni Adelfa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang klase ng awa na hindi umabot sa puso ni Luntian. Ang gatas, ang mga bitamina, ang temperatura ng silid. Wala nang natitirang medikal na solusyon. Ano ang gusto mong iparating? Tanong ni Luntian. Ang kanyang boses ay pagod. Lumapit si Adelfa. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matinis na tunog sa sahig. Mayroon tayong huling opsyon. Isang mild sedative. Patutulugin nito ang mga bata ng mahimbing. Makakapagpahinga ka. Makakapagpahinga sila. Makakapagpahinga ang buong bahay. Ang salitang sedative ay tumama kay Luntian na parang sampal. Ang kanyang mga anak, mga sanggol na isang buwan pa lamang, bibigyan ng gamot para lamang tumahimik. Ang galit ay biglang pumalit sa kanyang pagkadesperado. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi ko palalakihin ang mga anak ko sa gamot dahil lang hindi ko sila kayang patahanin. Kung gayon, ano nang gagawin mo? Hamon ni Adelfa. Hahayaan mo na lang ba silang umiyak hanggang sa sila'y magkasakit? Hanggang sa ikaw ang magkasakit? Hindi nakasagot si Luntian dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang tama si Adelfa. Nasa dulo na siya ng kanyang pasensya. Sa gitna ng tensyon at ng walang humpay na iyakan, isang mahinang katok ang narinig mula sa pinto. Isang matandang katulong ang pumasok. Kasunod, ang isang babaeng payat, nakayuko, at may suot na simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod.
At sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na bayong. Tila siya isang dayo sa sarili niyang mundo, isang maya na napadpad sa pugad ng mga agila. "Senyorito, Dr. Adelpha," sabi ng matandang katulong. "Narito na po ang bagong tagapag-alaga, si Hiraya." Pinukol ni Luntian ng isang matalim na tingin ang bagong dating. Isa na namang mukha, isa na namang pares ng mga kamay na siguradong mabibigo rin. Tinalikuran niya ito, ngunit si Hiraya, sa halip na matakot o mag-atubili, ay dahan-dahang lumapit sa kulumpon ng mga yaya na pilit pinapatahan ng 3 sanggol. Walang nagsalita. Tila ang lahat ay naghihintay kung ano ang gagawin ng estrangherang ito. Dahan-dahan, kinuha ni Hiraya si Luz. Pagkatapos ay si Vito. At sa huli, si Paz sa kanyang mga payat na braso na gawa niyang kargahin ng 3 sanggol. Inayos niya ang mga ito sa paraang tila ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimula siyang kumanta. Hindi ito isang kantang pang-komersyal. Hindi ito isang awiting pambata na maririnig sa radyo. Ang kanyang boses ay hindi perpekto, may bahagyang pagkakalat, ngunit meron itong init, isang lalim na tila nagmula pa sa sinaunang panahon. Isang oyayi, isang simpleng himig na puno ng kaluluwa. At pagkatapos, nangyari ang himala. Ang iyak ni Luz ay naging hikbi. Ang pag-aalburoto ni Vito ay humupa. Ang pagtangis ni Paz ay naging isang mahinang ungol. Isa-isa, ang kanilang maliliit na talukap ay bumigat. Ang kanilang mga kamao ay lumuwag. Ang kanilang maliliit na dibdib ay nagsimulang gumalaw sa isang malalim at payapang paghinga. Katahimikan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 buwan, ang Hacienda de Rocasol ay binalot ng katahimikan. Isang katahimikang napakabigat, napakasarap, na tila isang pisikal na bagay na maaaring hawakan. Nakatayo si Luntian na parang isang estatwa. Ang kanyang galit, ang kanyang pagod, ang kanyang pighati. Lahat ay tila naglaho, pinalitan ng isang matinding pagkamangha. Nakatingin siya kay Hiraya, na ngayon ay nakangiti ng dahan-dahan habang pinagmamasdan ang mga anghel na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang ilaw mula sa bintana ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay dito ng isang malambot na sinag. Si Adelpha ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa hindi makapaniwalang pagtataka. Ang mga katulong ay nagpunas ng kanilang mga luha. Ngunit si Luntian, wala siyang ibang nakikita kundi ang babaeng nagdala ng katahimikan. Isang babaeng nagdala ng isang hinihimala sa gitna ng kanyang impyerno. At sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Isang tanong na magbabago sa lahat. Sino ang babaeng ito? Ang unang silensyo, ang unang umaga ng katahimikan ay may dalang bigat na hindi inasahan ni Hiraya. Habang ang buong Hacienda de Rocasol ay tila nakahinga ng maluwag sa unang pagkakataon sa loob ng 1 buwan, para kay Hiraya, ang katahimikang iyon ay isang mabigat na responsibilidad na nakapatong sa kanyang mga balikat. Hindi siya isang salamangkera. Ang tanging dala niya ay isang lumang oyayi na baon niya mula sa kanyang lola at isang pusong puno ng awa para sa 3 sanggol na tila nararamdaman ang bigat ng pagkawala ng isang ina. Pagpasok niya sa silid ng mga bata, isang malawak at marangyang nursery na mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya, hindi ang gintong mga detalye ng kuna o ang malalambot na alpombra ang kanyang napansin. Ang napansin niya ay ang lamig, isang kalungkutan na kahit ang pinakamahal na pampainit ay hindi kayang pawiin. Lumapit siya sa 3 kuna. Bawat isa ay may pangalang nakaborda sa sutla. Luz, Vito, Paz. "Hey, mga maliliit na anghel," bulong niya habang marahang hinahaplos ang pisngi ni Luz. "Naramdaman niyo rin ba ang lungkot ng lugar na ito?
Huwag kayong mag-alala. Nandito na si Ate Hira. Ginugol niya ang buong umaga sa tahimik na pag-aasikaso. Pinaliguan niya ang mga sanggol ng may pag-iingat na hindi pa nakita ng mga bihasang yaya. Pinalitan niya ang kanilang mga lampin habang kinakausap sila sa malumanay na tinig. At sa bawat sandali, ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng isang init na matagal nang nawala sa silid na yon. Ang ibang mga katulong ay una siyang tiningnan nang may pagtataka, ngunit di nagtagal ay napalitan ito ng paghanga. Nginitian nila siya, tinulungan sa paghahanda ng mga bote ng gatas at ibinahagi ang mga kwento ng kalungkutan na bumalot sa hasyenda. Simula nang pumanaw si Senyora Between, tanging isang tao lamang ang nanatiling malayo. Si Senyorito Luncian de Oro. Paminsan-minsan, nakikita niya itong nakatayo sa may pintuan ng nursery, tahimik na nanonood mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay madilim at hindi mabasa. Wala kang makikitang pasasalamat, wala ring galit. Tila isa lamang siyang anino sa sarili niyang pamamahay. At sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, siluntian ang unang umiiwas, na para bang ang pagtingin sa kanya ay nagdudulot ng isang kirot na hindi nito makayanan. Isang hapon, habang pinapatulog niya muli ang mga sanggol, pumasok ang mayordoma. "Hiraya," sabi nito, may ngiti sa labi. Pinatatawag ka ni Senyorito Luntian sa kanyang opisina. Isang kabaang gumapang sa dibdib ni Hiraya. May nagawa ba siyang mali? Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa opisina. Isang silid na nababalot sa amoy ng lumang libro at mamahaling alak. Nakatalikod si Luntian, nakatingin sa malaking bintanang salamin. "Senyorito?" Mahina niyang tawag. Humarap ito, ang kanyang muka ay kasing tigas ng dati. "Simula ngayon, triple ang sahod mo." Natigilan si Hiraya. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi siya nakapagsalita at ayokong marinig na muling iiyak ang mga anak ko nang walang dahilan. Dagdag ni Luntian. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Gawin mo lang ang trabaho mo. Maliwanag." "Opo, senyorito." Nauutal niyang sagot habang unti-unting nanliit sa kanyang sarili. Hindi pa sa salamat ang naramdaman niya, kundi isang pader na mas lalong itinayo ni Luntian sa pagitan nila. Para sa kanya, si Hiraya ay hindi isang tao. Isa lamang siyang solusyon sa isang problema. Kinabukasan, isang magarang sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Mula roon ay bumaba si Dr. Adelfa Romano. Suot ang isang eleganteng bestida na tila mas bagay sa isang party kaysa sa isang pagbisita. "Narito pala ang ating miracle worker." Bati ni Adelfa nang makita si Hiraya sa pasilyo. Ang ngiti nito ay matamis, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. "Talagang humanga ako sa iyo kahapon, Iha. Mayroon ka talagang angking galing." "Salamat po, doktora." Magalang na sagot ni Hiraya. Nagkunwari si Adelfa na may tinitingnan sa kanyang bag at sa isang aksidenteng kilos, natabig nito ang baso ng tubig sa mesang naroon. Tumapon ang laman nito diretso sa uniforme ni Hiraya. "Oh my goodness, I'm so sorry," sabi ni Adelfa, puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Basang-basa ka tuloy. Halika, may ipapahiram ako sa iyong damit. Nakakahiya naman kung ganyan ang itsura mo." Bago pa man makatanggi si Hiraya, hinila na siya ni Adelfa patungo sa isang malaking walk-in closet na puno ng mga damit ng yumao. Kumuha si Adelfa ng isang simpleng puting bestida. "Ito, isuot mo muna," sabi nito. "Paborito ito ni Bituin. Siguradong babagay sa'yo." Nag-atubili si Hiraya. Ang isuot ang damit ng yumaong asawa ng kanyang amo ay tila isang malaking kalapastanganan. "Naku, doktora, wag na po. Nakakahiya po. Magbibihis na lang po ako ng—" "Wag ka nang mahiya." Pagputol ni Adelfa, iniaabot ang damit. "Ituring mo na lang itong regalo."
Walang nagawa si Hiraya kundi tanggapin ito. Habang suot ang damit na maluwag ng kaunti sa kanya, pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Lumabas siya ng silid at sa hindi inaasahang pagkakataon, si Luntian ay pababa ng hagdanan. Natigilan si Luntian sa kalagitnaan ng kanyang pagbaba. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Sa isang saglit, ang anyo ni Hiraya sa puting bestida na may sinag ng araw mula sa bintana ay tila bumuhay sa isang alaalang matagal nang natutulog. Sa isang saglit, hindi si Hiraya ang nakita niya. Nakita niya si Bituin. Isang matinding emosyon ang dumaan sa mukha ni Luntian. Gulat, pananabik, at pagkatapos ay isang matinding kirot. Mabilis itong nag-iwas ng tingin at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Nilagpasan si Hiraya na para bang isa itong multo. Naiwang nakatayo si Hiraya, litong-lito at nasasaktan sa hindi malamang dahilan. Nakita niya si Adelfa sa di kalayuan. May isang kakaibang ngiti sa mga labi habang pinagmamasdan ang buong eksena. Umalis si Hiraya. Dala ang isang hindi maipaliwanag na kaba. Mula sa likuran, hindi niya narinig ang bulong ni Adelfa kay Luntian, mga salitang matamis, ngunit puno ng lason. "She's special, isn't she?" Sabi ni Adelfa, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Pero wala tayong alam tungkol sa kanya, sa kanyang nakaraan. Dapat kang mag-ingat, Luntian. Ang mga salita ni Adelfa ay parang mga binhi ng lason na itinanim sa isipan ni Luntian. Dapat kang mag-ingat, Luntian. Ang babalang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo, kasabay ng alaala ng pagkakatulala niya nang makita si Hiraya sa damit ni Bituin. Mayroong isang bahagi sa kanya na nais maniwala na ang pagdating ni Hiraya ay isang biyaya, isang sagot sa kanyang mga panalangin. Ngunit ang bahaging iyon ay natabunan na ngayon ng pagdududa, isang damdaming mas pamilyar, mas ligtas para sa isang pusong nasugatan na. Ang katahimikan sa hasyenda ay hindi na nagdudulot ng kapayapaan kay Luntian. Ito ay naging isang katahimikan na puno ng tensyon. Sinimulan niyang obserbahan si Hiraya mula sa malayo. Pinapanood niya kung paano nito alagaan ang kanyang mga anak, kung paano itong ngumingiti at nakikipag-usap sa ibang mga katulong. Walang anumang kahina-hinala sa mga kilos nito. Sa katunayan, ang kanyang kahinahunan at kabaitan ay lalo lamang nagpapalito sa kanya. Isang gabi, hindi na niya natiis. Habang ang buong bahay ay natutulog, pumasok siya sa kanyang opisina at kinuha ang folder na naglalaman ng mga dokumento ng lahat ng empleyado. Hinanap niya ang pangalang Hiraya Di Masalang. Ang nakita niya ay lalo lamang nagpadagdag sa kanyang pagkalito. Walang itinatago. Isang simpleng biodata. Isinilang at lumaki sa isang malayong baryo sa probinsya ng Laguna, nakatapos ng high school. Ang tanging nakasulat sa ilalim ng skills ay masipag at mapagkakatiwalaan. Isinara niya ang folder nang may halong inis. Ano ang inaasahan niyang makita? Isang criminal record? Isang kasaysayan ng panloloko? Wala. Ang tanging nakita niya ay ang kwento ng isang simpleng babae na naghahanap ng trabaho. Samantala, si Adelfa ay nagsimula nang maghasik ng sarili niyang mga binhi. Sa kanyang mga pagbisita, madalas siyang nakikipag-usap sa mayordoma at sa kusinera, mga taong may hawak sa impormasyon sa loob ng pamamahay. "Kamusta naman ang ating bida? Si Hiraya?" Tanong niya isang araw sa kusinera habang nagkukunwaring tinitikman ng ulam. "May mga kakaiba ba kayong napapansin sa kanya? Alam mo na, baka may mga dinadalang dahon-dahon o ugat mula sa probinsya. Minsan, ang mga ganoong lunas na yon ay delikado." Hindi direktang nag-akusa si Adelfa, ngunit sapat na ang kanyang mga salita upang magtanim ng ideya. Hindi nagtagal, ang mga bulungan sa kusina ay nagsimula na. Si Hiraya ba ay gumagamit ng gayuma?
O baka naman may lihim siyang dasal na ginagawa? Si Luntian, bagamat hindi direktang naririnig ang mga tsismis, ay nararamdaman ang pagbabago sa hangin at ang kanyang pagdududa kay Hiraya ay lalong lumalalim. Ang pagkakataong hinihintay ni Adelpha ay dumating isang gabi. Isang mahinang iyak ang gumising kay Luntian. Hindi ito ang karaniwang iyak ng gutom. Mabilis siyang bumangon at nagtungo sa nursery. Naroon na si Hiraya, karga-karga si Luz, na medyo mainit ang katawan. Anong nangyayari? Tanong ni Luntian. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Medyo nilalagnat po si Luz, senyorito. Sagot ni Hiraya, ang kanyang muka ay kalmado. Kumuha siya ng isang malinis na bimpo, binasa ito ng maligamgam na tubig, at dahan-dahang ipinunas sa noo at mga braso ng sanggol. Karaniwan lang po ito minsan sa mga sanggol. Huwag po kayong mag-alala. Napanood ni Luntian ang paraan ng pagkilos ni Hiraya, maingat, mahinahon, at puno ng kalinga. Sa isang sandali, ang pader ng pagdududa sa kanyang puso ay bahagyang gumuho. Nakita niya ang isang tunay na pagmamalasakit sa mga mata nito. Ngunit ang sandaling iyon ay panandalian lamang. Dahil sa kanyang pag-aalala, ang tanging tao na naisip niyang tawagan ay si Adelpha. Mabilis na dumating si Adelpha, dala ang kanyang medical kit. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng profesional na pag-aalala. Agad niyang kinuha si Luz mula kay Hiraya at sinimulang suriin. Isang mild fever, sabi niya pagkatapos. Pero kailangan nating malaman kung ano ang sanhi. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa silid na para bang may hinahanap. Wala ba kayong napansin na kakaiba? Baka may nakain o nainom si Hiraya na naipasa sa bata sa pamamagitan ng paghawak? Wala po, doktora. Tubig lang po ang iniinom ko. Sagot ni Hiraya. Si Adelpha ay naglakad palabas ng silid at nagtungo sa kusina. Kasunod si Luntian. At doon, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, kung saan nagtitimpla ng kape ang mga katulong, natuklasan niya ang isang maliit na garapon na may lamang mga tuyong dahon. Ano ito? Tanong ni Adelpha. Dinampot ang garapon. Iyan po ay tsaa na ginawa ni Hiraya. Sagot ng kusinera na naroon. Para po sa aming mga katulong. Pampakalma daw po. Mansanilya lang daw po iyan. Tiningnan ni Adelpha ang mga dahon. Inamoy niya ito. Ang kanyang mukha ay biglang sumeryoso. Mansanilya? Sigurado ka? Tumingin siya kay Luntian. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang madilim na babala. Luntian, may mga uri ng halaman na kamukha ng mansanilya pero nagtataglay ng mga banayad na neurotoxin. Hindi ito nakakaapekto sa matatanda. Pero sa isang sanggol na sensitibo pa ang sistema, kahit ang konting exposure sa balat ay maaaring magdulot ng lagnat at iba pang komplikasyon. Ang mga salita ni Adelpha ay tumusok sa puso ni Luntian na parang mga patalim. Ang kanyang takot para sa kaligtasan ng kanyang anak ay nanaig sa lahat ng katuwiran. Ang lahat ng piraso ay tila nagkonekta sa kanyang isipan. Ang misteryosong pagdating ni Hiraya, ang biglaang paghupa ng iyak ng mga bata. At ngayon, ang lagnat ni Luz. Kinuha niya ang garapon mula kay Adelpha. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom dito. Naglakad siya pabalik sa nursery. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng galit. Naabutan niya si Hiraya na marahang hinihele si Luz na ngayon ay medyo huminahon na. Ang eksena ay dapat sana'y nagdulot ng kapayapaan, ngunit ang nakikita lamang ni Luntian ay isang banta. Tumayo siya sa harapan ni Hiraya. Hindi niya namalayan ang takot at pagkalito sa mga mata ng dalaga. Itinaas niya ang garapon. Ano to? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng akusasyon. Anong pinapainom mo sa mga anak ko? Ang akusasyon ni Luntian ay binitawan sa hangin na parang isang hatol, mabigat at walang awa. Para kay Hiraya, ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal.
Ang garapon ng ordinaryong tsaa sa kamay ni Luntian ay tila naging isang sandata na tumutok sa kanyang pagkatao. Napayuko si Hiraya, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng sakit na kanyang naramdaman. Pagkatapos, ay dahan-dahan siyang muling tumingala at sa pagkakataong ito, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na hindi inaasahan ni Luntian. Dignidad. Mansanilya po iyan, senyorito. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Tsaa po iyan para sa mga kasama ko sa kusina. Pampakalma po sa pagod nila. Hindi ko po kailanman bibigyan ng mga anak ninyo ng kahit anong hindi ipinapayo ng doktor. At lalong hindi ko po sila sasaktan. Paano ako makakasiguro? Giit ni Luntian, bagamat ang kanyang galit ay nagsisimula ng matunaw sa harap ng tahimik na paninindigan ng dalaga. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Hiraya. Mabilis niya itong pinunasan. Dahil iyon po ang trabaho ko, senyorito, ang alagaan sila. Kung wala po kayong kiwang sa taahang tiwala sa akin, siguro po ay mas mabuting huminto siya, huminga ng malalim. Mas mabuti pa po sigurong humanap na lang kayo ng iba. Magpapaalam na po ako bukas na bukas din. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Luntian nang mas malakas kaysa sa sigaw. Ang ideya ng pag-alis ni Hiraya, ang pagbabalik ng walang katapusang yakan, ang pagbabalik ng impyerno, ay nagdulot ng isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, nakita niya ang sarili sa mata ng dalaga. Isang arogante at walang tiwalang amo na handang manakit ng damdamin ng iba dahil lamang sa sarili niyang takot. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Sandali, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon. Inilapag niya ang garapon sa mesa. Huwag kang umalis. Ang kanyang paghingi ng tawad ay hindi lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung paano. Isang buhay siyang nasanay na nag-uutos, hindi nakikiusap. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata, ang kanyang kilos, ay sumisigaw ng pagsisisi. Patawad, sa wakas ay lumabas sa kanyang bibig, bagamat ito'y garalgal at tila napilitan. Hindi ko sinasadya. Nag-aalala lang ako. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Hiraya ang isang bahid ng kahinaan sa matigas na maskara ni Luntian. Ang kanyang galit ay bahagyang humupa, pinalitan ng pagkalito. Upang makabawi sa nagawang pagkakamali, ibinigay ni Luntian ang kanyang buong tiwala. Pinagbawalan niya si Adelfa na makialam sa pag-aalaga maliban kung may tunay na medikal na emergency. Binigyan niya si Hiraya ng kalayaang gawin ang lahat ng nararapat para sa mga bata. At ang himala ay nagpatuloy. Ang Hacienda de Rocasol ay nanatiling tahimik at payapa. Sa ilalim ng pangangalaga ni Hiraya, ang mga sanggol ay hindi lang tumigil sa pag-iyak, sila ay nagsimulang ngumiti. Isang hapon, habang abala si Luntian sa kanyang opisina, naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba. Isang bote ng gatas ang kailangan ni Vito. Nagkataon namang nasa banyo ang ibang yaya. Nakita niya si Hiraya na abala kay Luz, kaya't siya na mismo ang kumuha ng bote. Sa kanyang pagmamadali, muntik na niya itong mabitawan, ngunit isang kamay ang mabilis na sumalo rito. Ang kamay ni Hiraya. Nagdikit ang kanilang mga balat. Isang maikling sandali lamang, ngunit sapat na iyon upang magpadala ng isang kuryenteng hindi maipaliwanag sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila, at sa unang pagkakataon, walang pader sa pagitan nila. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Hiraya, isang tunay na ngiti. At si Luntian, sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Bituin, ay naramdaman ng isang bagay na malapit sa kapayapaan. Kinagabihan, hindi makatulog si Luntian. Ang alaala ng ngiti ni Hiraya ng kanilang nagdikit na mga kamay ay bumabagabag sa kanya. Upang takasan ang kanyang nararamdaman,
Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang isang folder ng mga lumang video. Doon, nakita niya ang isang clip ni Bituin. Buntis pa ito noon sa triplets. Nakaupo sa hardin at masayang kumakanta. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Bituin, matamis at puno ng pag-ibig, ay pumuno sa tahimik na silid. Kinakanta niya ang isang pamilyar na himig, isang awiting madalas nitong kantahin para sa kanya noong sila pa lamang dalawa. Isang oyayi. Habang pinapanood niya ang video, isang tunog ang unti-unting pumasok sa kanyang pandinig mula sa kabilang silid, mula sa nursery. Isang boses na kumakanta. Ang boses ni Hiraya. At kinakanta nito ang parehong himig. Eksakto. Bawat nota, bawat pagtaas at pagbaba ng tono, bawat sandaling paghinto para huminga, parehong-pareho. Hindi lang ito magkatunog. Ito ay iisang awit. Isang awit na inakala niyang siya at si Bituin lamang ang nakakaalam. Agad niyang pinause ang video. Ang katahimikan mula sa kanyang telepono ay mas lalong nagbigay diin sa himig na nagmumula sa nursery. Patuloy pa rin ito, isang malambing at payapang kanta na ngayon ay nagdudulot ng isang matinding kilabot kay Luntian. Ang dugo sa kanyang muka ay tila naubos. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Paano? Paanong nangyari ito? Ang oyayi na yon ay isang lumang kanta mula sa probinsya ni Bituin. Isang kantang hindi kailanman na-record o narinig ni numan sa labas ng kanilang pamilya. Isang hindi kapani-paniwalang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hindi. Imposible. Binitiwan niya ang kanyang telepono sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay bahagya niyang narinig. Ang kanyang mga binti ay tila may sariling isip. Tumayo siya, nanginginig, at sumugod palabas ng kanyang opisina. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at malakas sa tahimik na pasilyo. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang tanong. Bawat paghinga niya ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto ng nursery ng malakas. Bang! Natigil ang himig. Ang payapang kapaligiran ay biglang nabasag. Gulat na napalingon si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagtataka. Karga pa rin niya si Vito na bahagyang nagising sa ingay. Nakatayo si Luntian sa may pintuan, humihingal na parang tumakbo ng malayo. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Hiraya na para bang isa itong aparisyon. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Senyorito? Nautal na tanong ni Hiraya, ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang boses. May problema po ba? Hindi niya pinansin ang mga sanggol na natutulog. Hindi niya pinansin ang takot sa mukha ng dalaga. Ang buong mundo niya ay umikot lamang sa babaeng nasa harapan niya at sa kantang nagmumulto sa kanyang isipan. Itinuro niya ito. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Ang kantang iyan, nagsimula siya, ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi mapigilang emosyon. Saan? Saan mo yan natutunan? Ang biglaang pagpasok ni Luntian ay parang isang kidlat na gumuhit sa payapang gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyong hindi maipinta, isang halo ng gulat, sakit, at isang bagay na mas malalim pa. Ang tanong niya ay binitawan sa hangin, hindi bilang isang simpleng katanungan, kundi isang desperadong pagsamo. Napaatras si Hiraya. Ang kanyang puso ay kumakaripas sa kanyang dibdib. Mahigpit ang kapit niya kay Vito na para bang ang sanggol ang kanyang tanging kalasag mula sa nag-aalab na titig ng kanyang amo. Ano ang mayroon sa isang lumang oyayi para magdulot ng ganitong reaksyon? Senyorito, iiyan po ay, kanta lang po, nautal niyang sagot.
Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Halos pasigaw na, sabi ni Luntian. Bagamat agad ding humina ang kanyang boses, na tila napagtantong nakakatakot ang kanyang itsura. Humakbang siya palapit, mas kalmado na ngayon, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nag-uusisa. Pakiusap, Hiraya, sabihin mo sa akin, saan mo narinig ang kantang yan? Ang paggamit niya ng pakiusap ay mas lalong nagpatigil kay Hiraya. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong magsalita ng may ganoong kahinaan. Nawala ang amo. Ang nasa harapan niya ay isang taong nalulunod sa sarili niyang mga alaala. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Dahan-dahan niyang inilagay si Vito pabalik sa kuna nito. Ang uyayi pong yan. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malumanay. Ay itinuro po sa akin ng lola ko. Si Lola Iiska. Sa probinsya po namin sa Laguna. Iyan po ang kinakanta niya sa aming magkakapatid kapag hindi kami makatulog. Sabi po niya, iyon din daw po ang kinakanta sa kanya ng kanyang ina. Kanta pa raw po yun ng mga ninuno namin. Habang nagsasalita si Hiraya, ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa kanilang maliit na kubo. Sa amoy ng sinayang na kahoy at sa mainit na yakap ng kanyang lola. Isang ngiti ng pangungulila ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit nang tumingin siyang muli kay Luntian, ang ngiting iyon ay naglaho. Nakaupo ito ngayon sa isang silya, ang kanyang mukha ay mas lalong namutla. Paulit-ulit siyang umiling na para bang sinusubukang iwaksi ang isang hindi ka panipaniwalang katotohanan. Lola Iska. Laguna. Bulong ni Luntian sa sarili. Tila may mga piraso ng isang palaisipan na dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Halika, bigla niyang sabi. Tumatayo. Sumama ka sa akin. Mag-usap tayo sa labas. Sinundan siya ni Hiraya pababa ng hagdan at palabas sa terasa. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na sila'y naupo ng magkaharap, hindi bilang amo at utusan, kundi bilang dalawang taong pinag-ugnay ng isang misteryo. Ang buong pangalan ng lola mo? Tanong ni Luntian. Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Ano ang buong pangalan niya? Francisca Di Masalang po, sagot ni Hiraya. Isang matinis na paghinga ang kumawala kay Luntian. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Hindi maaari. Bigla niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa. Mabilis niyang tinipa ang isang numero. Si Hiraya ay tahimik lamang na nanonood, lalong nalilito sa mga nangyayari. Ma, sabi ni Luntian sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay nagmamadali. Sorry kung ginising kita. May itatanong lang ako. Si Lola. Si Lola ni Bituin. Ano po ulit ang buong pangalan niya? May ilang sandaling katahimikan habang nakikinig si Luntian. Ang kanyang mga buto sa panga ay nagsipagtigasan. At, may kapatid po ba si Giama? Isang kapatid na babae na naiwan sa Laguna? Mas matagal na katahimikan. Nakita ni Hiraya kung paano unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Luntian. Ang kanyang pagkakahawak sa telepono ay humigpit. Salamat po, Ma. Sige po, magpahinga na po kayo. Ibinaba niya ang telepono. Hindi niya ito ibinulsa. Tila nanigas ang kanyang kamay habang hawak pa rin ito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na hardin, ngunit ang kanyang isip ay nasa malayong lugar. Ang lola ng asawa ko ni Bituin, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkamangha. Ang pangalan niya ay Beatriz. Beatriz Di Masalang. Magkapatid sila ng lola mo. Nagkahiwalay sila noong kabataan dahil sa isang alitan sa pamilya. Ang pamilya ni Lola Beatriz ay lumuwas ng Maynila. Ang Lola Iiska mo ay naiwan sa probinsya. Hindi na sila muling nagkita. Ang revelasyon ay bumagsak na parang isang bomba sa tahimik na gabi. Natutop ni Hiraya ang kanyang bibig.
Ang lahat ng bagay ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang pamilyar na pakiramdam niya sa hasyenda. Ang kakaibang koneksyon niya sa mga bata. Ang oyayi. Hindi ito isang ordinaryong kanta. Ito ay isang ugat, isang hibla ng dugo, at alaala na nag-uugnay sa kanya sa yumaong ginangnang pamamahay na ito. Sa di kalayuan, isa pang sasakyan ang pumarada. Bumaba si Adelpha, may dalang basket ng prutas, handang gampanan ang papel ng isang maalalahaning kaibigan. Ngunit natigilan siya nang makita ang eksena sa terasa. Si Luntian at si Hiraya. Nakaupo sila ng malapit sa isa't isa, hindi nag-uusap, ngunit nababalot ng isang katahimikang puno ng kahulugan. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Luntian sa katulong. Hindi na ito ang tingin ng isang amo. Ito ay isang tingin ng pagkamangha, ng pagkabigla, at ng isang bagong usbong na koneksyon. Isang matinding selos ang kumulo sa puso ni Adelpha. Ang babaeng iyon. Ang babaeng iyon na tila isang anino ay unti-unting nagkakaroon ng liwanag. Sa terasa, ibinaling ni Luntian ang kanyang mga mata mula sa hardin patungo kay Hiraya. Ang lamig at pagdududa na laging naroon ay naglaho na. Ang nakatingin sa kanya ngayon ay isang Luntian na tila nakakita ng isang himala sa pangalawang pagkakataon. Ang pagdating mo dito, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hindi ito nagkataon lang. Ang eksena sa terasa ay nakaukit sa isip ni Dr. Adelpha Romano na parang isang sugat na hindi gumagaling. Ang paraan ng pagtingin ni Luntian kay Hiraya, ang pagkamangha, ang lambot, ang koneksyong tila biglang nabuo sa pagitan ng isang amo at isang hamak na katulong ay sapat na upang pakuluin ang dugo sa kanyang mga ugat. Ito ay isang bagay na hindi kailanman ibinigay ni Luntian sa kanya. Kahit noong buhay pa si Bituin, si Adelpha ay laging naroon, sa gilid, naghihintay, umaasa. Siya ang matalik na kaibigan. Siya ang maasahang doktor, ngunit hinding-hindi siya ang mahal. Pagbalik niya sa kanyang sasakyan ng gabing iyon, hindi basket ng prutas ang kanyang dala pauwi, kundi isang determinasyong kasing tigas ng bato. Tapos na ang panahon ng paghihintay. Kinabukasan, hindi siya nagtungo sa ospital. Nagmaneho siya patungo sa isang liblib na bahagi ng Maynila, sa isang lugar na kilala sa mga nagbebenta ng mga halamang gamot na hindi matatagpuan sa mga botika. Ito ang kanyang lihim na mundo. Isang mundo na kanyang pinasok maraming taon na ang nakalilipas, nang ang inggit niya kay Bituin ay naging isang lason na lumamon sa kanyang kaluluwa. Bumalik ang alaala sa kanyang isipan. Ang mukha ni Bituin, maputla at mahina, nakahiga sa kama ilang buwan bago ito namatay. Ang bait mo talaga, Adelpha, sabi ni Bituin. Iniinom ang tsaang inihanda ni Adelpha. Palagi kang nandyan para sa akin. Napangiti si Adelpha habang inaalala ito. Isang ngiting puno ng kapaitan. Oo, palagi siyang naroon. Naroon upang tiyaking unti-unting nauubos ang lakas ng kanyang kaibigan. Isang bihirang halaman, ang halamang tulog, na sa maliliit na dosis ay nagdudulot ng panghihina at depresyon, ngunit walang iiwanang bakas. Sa mga pagsusuri, nakarating siya sa isang maliit at madilim na tindahan. Binili niya ang isang maliit na pakete ng pinatuyong dahon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang halamang tulog. Ito ay ang apoy damo, kabaligtaran ng epekto nito. Sa maliliit na dosis, nagdudulot ito ng hindi mapakaling enerhiya, hyperventilation, at sa mga bata, seizures. Ito ang kailangan ko. Bulong niya sa sarili habang itinatago ang pakete sa kanyang mamahaling bag para sa isang peste na kailangang puksain. Bumalik siya sa Hacienda de Rocasol pagkalipas ng 2 araw. Suot ang kanyang pinakamagandang ngiti. Ngiti at ang kanyang white coat, ang kanyang uniforme ng pagiging mapagkakatiwalaan. Ang dahilan ng kanyang pagbisita ay isang routine check-up
para sa mga bata. Naabutan niya sina Luntian at Hiraya sa hardin. Nakalatag ang isang kumot sa damuhan at ang tatlong sanggol ay naglalaro. Si Luntian ay nakaupo sa tabi ni Hiraya, tumatawa habang pinapanood si Vito na sumusubok gumapang. Ang larawan ay napakasakit sa mata ni Adelpha. Isa silang masayang pamilya. At si Hiraya ang probinsyanang yon, ang nasa lugar na dapat ay sa kanya. Magandang hapon! Bati niya ng malakas. Pilit na pinasasaya ang kanyang boses. Napalingon sila. Ang ngiti ni Luntian ay bahagyang naglaho, napalitan ng isang formal na ekspresyon. Adelpha, nandyan ka pala. Oo naman, oras na para sa check-up ng ating little angels. Sabi ni Adelpha, lumapit at humalik sa pisngi ni Luntian. Mas matagal ng 1 segundo kaysa sa karaniwan. Habang abala si Luntian sa pagkuha kay Paz at si Hiraya naman ay nagliligpit ng mga laruan, nakita ni Adelpha ang kanyang pagkakataon. Ang maliit na bag ni Hiraya ay nakapatong sa isang bangko malapit sa kanya. Sa isang mabilis at sanay na kilos na parang nag-aayos lamang ng kanyang sariling bag, dinukot ni Adelpha ang maliit na pakete ng apoy damo at inilagay ito sa loob ng bag ni Hiraya. Walang nakakita, walang nakapansin. "Oh, Hiraya," tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng tamis. "Pakiusap naman. Pakikuha ang stethoscope ko sa bag ko. Nakalimutan kong ilabas." Lumapit si Hiraya. Walang kamalay-malay. Ang kanyang bag na ngayon ay naglalaman ng kanyang sariling kapahamakan ay nakasabit sa kanyang balikat. Buong hapon ay ginampanan ni Adelpha ang kanyang papel ng perpekto. Sinuri niya ang mga bata, nagbigay ng mga payo at nakipagbiruan kay Luntian. Ngunit sa loob-loob niya, isang demonyo ang tumatawa. Nang paalis na siya, lumingon siya pabalik sa hardin. Nakita niya si Hiraya na naglalakad pabalik sa mansyon. Karga si Luz. Si Luntian ay nasa tabi nito, nakatingin sa dalaga na may halong paghanga. Napangisi si Adelpha ay isang malamig at malupit na ngisi. "Magsaya ka na hanggat kaya mo, Hiraya," bulong niya sa hangin. "Dahil ang paraiso mo ay malapit ng maging isang impyerno. Ang lason ay nakatanim na. Hihintayin ko na lang itong tumubo." Pinaandar niya ang kanyang sasakyan at umalis. Iniwan ang Hacienda de Rocasol na naliligo sa ginintuang sinag ng papalubog na araw, walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Ang gabi ay bumagsak sa Hacienda de Rocasol at kasama nito ay ang katahimikang naging simbolo na ng presensya ni Hiraya. Pagkatapos ng hapunan, si Luntian ay nasa kanyang opisina, sinusubukang magtrabaho, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad sa ibang lugar. Sa hardin, sa ngiti ni Hiraya, sa koneksyong hindi niya inaasahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, naramdaman niyang muli ang isang bagay na malapit sa pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang pinunit ng isang sigaw. Isang matinis at nakakakilabot na sigaw mula sa nursery. Agad na nakilala ni Luntian ang tinig na iyon. Ang iyak ni Vito. Ngunit hindi ito ang karaniwang iyak ng isang sanggol. Ito ay isang iyak ng matinding sakit. Binitiwan ni Luntian ang lahat ng kanyang ginagawa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Kumaripas siya ng takbo palabas ng opisina, paakyat ng hagdanan. Ang bawat hakbang ay isang dagundong ng takot. Pagbukas niya ng pinto ng nursery, isang eksena ng purong kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Si Vito, ang kanyang pinakamalakas na anak, ay nanginginig sa kuna nito. Ang kanyang maliit na katawan ay naninigas. Ang kanyang paghinga ay mabilis at hirap. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, ngunit tila walang nakikita. Si Hiraya ang unang nakarating. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Maingat niyang binuhat si Vito, sinisigurong nakatagilid ang ulo nito. Isang kilos na tila nagmula sa isang likas na kaalaman. "Tumawag kayo ng ambulansya!" Sigaw ni Hiraya sa ibang mga yaya na nakatayo lamang sa gulat. Ngunit si Luntian, sa kanyang pagpapanik,
ay isang tao lamang ang naisip. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Dinial niya ang numero ni Adelpha. Adelpha! Si Vito! Inaatake siya! Sigaw niya sa telepono, halos hindi na makahinga. Papunta na ako! Ang mabilis na sagot mula sa kabilang linya. Tila ilang oras ang lumipas bago dumating si Adelpha, bagamat 10 minuto lamang ito. Pumasok siya sa silid na may dalang emergency kit. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng profesionalismo at pag-aalala. Hayaan mo akong tingnan siya, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may awtoridad. Itinulak niya si Hiraya ng bahagya upang makuha si Vito. Sa mga kamay ni Adelpha, ang panginginig ni Vito ay unti-unting humupa. Iniksyonan niya ito ng isang gamot mula sa kanyang kit. Ilang sandali pa, ang paghinga ng sanggol ay nagsimulang bumalik sa normal. Ang kanyang katawan ay lumambot at siya'y nakatulog dahil sa pagod. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Ngunit si Adelpha ay hindi pa tapos. Maingat niyang inilagay si Vito pabalik sa kuna. Humarap siya kay Luntian. Ang kanyang muka ay seryoso. Luntian, hindi ito isang ordinaryong lagnat, sabi niya. Ang kanyang boses ay binabaan niya na para bang isang malaking sikreto. Ang mga sintomas, ang biglaang panginginig, ang hirap sa paghinga. Ito ay classic signs ng exposure sa isang uri ng stimulant, isang neurotoxin. Ang salitang neurotoxin ay tumama kay Luntian na parang suntok sa sikmura. Ang alaala ng tsaa ni Hiraya, ilang linggo na ang nakalipas ay biglang bumalik. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Luntian. Ang mga mata ni Adelpha ay lumibot sa silid, puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Mayroon bang bago? Bagong pagkain? Bagong laruan? O baka naman may bagong bagay na dinala ang sino man dito sa loob ng bahay? Ang kanyang tingin ay aksidenteng napadpad sa maliit na bag ni Hiraya na nakasabit sa isang silya sa sulok. Si Hiraya na nakatayo sa gilid ay namumutla. Sinusubukang intindihin ang nangyayari. Hindi ko alam kung may kinalaman ito, sabi ni Adelpha, lumalakad papalapit sa bag. Pero sa ganitong sitwasyon, kailangan nating suriin ang lahat ng posibilidad. Bago pa man makaprotesta si Hiraya, binuksan na ni Adelpha ang kanyang bag. Sa harap ng lahat, sa harap ni Luntian, kinuha ni Adelpha mula sa loob ang isang maliit na pakete na naglalaman ng mga tuyong dahon, ang apoy damo. Ano ito? Tanong ni Adelpha. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at akusasyon. Ang lahat ng mata ay napunta kay Hiraya. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Hindi po sa akin yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala po akong alam dyan, maniwala po kayo. Tumingin siya kay Luntian. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, nagmamakaawa na sana'y paniwalaan siya nito, na sana'y maalala nito ang kanilang koneksyon, ang kanilang pinagsamahan. Ngunit ang nakita ni Luntian ay hindi ang babaeng kumanta ng uyayin ng kanyang asawa. Ang nakita niya ay ang kanyang anak na halos mamatay. At ang nakita niya ay ang ebidensya sa kamay ni Adelpha. Ang tiwalang unti-unting nabuo sa kanyang puso ay gumuho sa isang iglap, pinalitan ng isang matinding galit at pagtataksil. Ang pag-asa na kanyang naramdaman, kanina lang ay naging abo. Si Adelpha ang naglagay ng huling pako sa kabaong. Ito ang amoy ng apoy damo, sabi niya. Pagkatapos amuyin ng pakete. Isang ipinagbabawal na halaman. Luntian, patawarin mo ako, pero kailangan nating tumawag ng pulis. Nanginginig, tumingin si Luntian mula sa pakete, patungo sa nagmamakaawang mukha ni Hiraya at pabalik. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa sa sakit ng pagkawala. Sa kanyang isipan,
Nilinlang siya. Ginamit ang kanyang kahinaan. Ginamit ang alaala ni Bituin laban sa kanya. Hindi po. Sir Luntian, maniwala po kayo sa akin. Hindi po akin yan. Umiiyak na pakiusap ni Hiraya. Ngunit ang kanyang mga salita ay nawalan na ng saysay. Si Luntian, na may pusong basag at puno ng galit, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang telepono. Hindi niya tiningnan si Hiraya. Hindi niya kayang tingnan. At sa gitna ng katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw, tinawagan niya ang pulis. Walang sigaw, walang pagpupumiglas. Nang dumating ang mga pulis, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot kay Hiraya. Ang kanyang mga luha ay natuyo na sa kanyang mga pisngi. Iniwan ang mga bakas na parang mga tuyong ilog. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila hinigop, pinalitan ng isang malamig at mabigat na pakiramdam ng pagkatalo. Ang tunog ng posas na kumabit sa kanyang mga pulso ay parang isang pinal na hatol. Ang lamig ng bakal sa kanyang balat ay isang masakit na paalala ng malamig na pagtingin sa mga mata ni Luntian. Hindi siya nito pinaniwalaan. Iyon ang katotohanang mas masakit pa kaysa sa anumang paratang. Habang iginagaya siya palabas ng nursery, ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Ang mga katulong na dati ngumingiti sa kanya ay nakayuko ngayon. Hindi makatingin sa kanya ng diretso. Ang iba'y may halong awa sa kanilang mga mata. Ang iba naman ay may bahid ng panunumbat. Sa may pintuan, nakita niya si Adelpha, nakatayo sa tabi ni Luntian. Inilagay ni Adelpha ang kanyang kamay sa braso ni Luntian. Isang kilos ng pag-aari at pag-aalo. Ngunit nakita ni Hiraya ang halos hindi kapansin-pansing pag-atras ni Luntian. Isang bahagyang pag-iwas na tila ginawa ng hindi nito namamalayan. Ngunit wala na itong halaga. Huli na ang lahat. Bago siya tuluyang ilabas sa pasilyo, lumingon si Hiraya. Isang huling pagkakataon. Hinanap ng kanyang mga mata si Luntian. Umaasa. Nagmamakaawa para sa kahit isang katiting na bahid ng pagdududa sa mga mata nito. Isang senyales na baka, sakali, may parte pa rin sa kanya na naniniwala sa kanya. Ngunit hindi siya tiningnan ni Luntian. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig, sa dingding, sa kahit saang direksyon maliban sa kanya. Ang kanyang panga ay matigas. Ang kanyang muka ay isang maskara ng galit at sakit. At sa pag-iwas niyang yon, doon tuluyang namatay ang lahat ng pag-asa sa puso ni Hiraya. Habang binubuksan ng mga pulis ang malaking pinto ng mansyon, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang muka. At kasabay ng hangin na yon, isang tunog ang muling umalingaw-ngaw mula sa itaas. Isang iyak. Si Luz. Sinundan ito ng isa pa, si Paz. At sa huli, ang pinakamalakas sa lahat, si Vito. Ang tatlong tinig ay muling nagsanib. Hindi na isang simpleng pag-iyak ng sanggol, kundi isang sigaw ng paghahanap. Isang sigaw ng pagkawala. Ang himala ng katahimikan ay naglaho kasabay ng kanyang paglisan. Ang tunog na yon ay sumunod sa kanya palabas, humahabol sa kanya habang siya'y isinasakay sa sasakyan ng pulis. Isang malungkot na paalam mula sa mga anghel na iiwanan niya. Slam! Isinara ang pinto ng sasakyan. At sa dilim, habang papalayo ang Hacienda de Rocasol, si Hiraya ay pumikit. Wala nang luhang dumaloy, tanging isang malawak at walang katapusang kahungkagan. Sa loob ng mansyon, ang pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang nakabibinging alingaw-ngaw, na agad ding nilamon ng malakas na iyakan mula sa itaas. Ang ingay na kinasusuklaman ni Luntian ay nagbalik. 10 beses na mas malakas, 10 beses na mas masakit. Naiwang nakatayo si Luntian sa gitna ng sala, na parang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Lumayo si Adelpha sa kanya. Luntian, ginawa mo ang tama, sabi nito sa malumanay na boses. Ngunit hindi siya narinig ni Luntian. Ang tanging naririnig niya ay ang iyak. At sa pagkakataong ito,
Hindi lang ito ingay. Ito ang tunog ng kanyang kabiguan. Ito ang tunog ng kanyang pagkakamali. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa nursery. Ang silid, na dati puno ng payapang hininga, ay isa na namang larangan ng digmaan. Ang mga yaya ay hindi na naman alam ang gagawin. Tumayo siya sa gitna ng silid, pinagmamasdan ng kanyang 3 anak na umiiyak na para bang katapusan na ng mundo, at doon niya napagtanto. Ang katahimikang hinahanap niya ay hindi pala ang kawalan ng tunog. Ito ay ang presensya ng kapayapaan, isang kapayapaan na dala-dala ng babaeng ipinakulong niya. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa sahig. At isang bagay ang kumuha ng kanyang pansin, isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Isang itim na hair clip, isang simpleng pangkawit ng buhok na laging suot ni Hiraya. Marahil ay nalaglag ito sa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahan siyang yumuko at dinampot ito. Ang plastik ay malamig sa kanyang palad, isang maliit, ordinaryong bagay. Ngunit habang hawak niya ito, tila hawak niya ang bigat ng kanyang nagawang desisyon. Isinara niya ang kanyang palad. Ang gilid ng hair clip ay bumaon sa kanyang balat. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang emosyong mas malalim pa sa galit. Pagsisisi. At sa gitna ng walang tigil na pag-iyak ng kanyang mga anak, isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mga mata at tumulo sa kanyang kamay. Isang luha. Ang unang luha niya hindi para kay Bituin, kundi para sa isang tiwalang sinira at isang pag-asang pinakawalan niya. Ang mga sumunod na araw sa Hacienda de Rocasol ay pagbabalik sa impyerno. Ang iyak ng triplets ay walang tigil, isang malupit na paalala sa bawat segundo ng katahimikang ipinagkait ni Luntian sa kanyang sarili. Ang bawat sigaw ay parang isang akusasyon, isang panunumbat sa kanyang padalos-dalos na desisyon. Hawak-hawak niya ang itim na hair clip ni Hiraya, na naging tila isang anting-anting ng kanyang pagsisisi. Kinabukasan, hindi na niya natiis. Nagmaneho siya patungo sa presinto kung saan dinala si Hiraya. Ngunit ang pag-asa niyang makausap ito at marahil ay ayusin ang lahat, ay agad na naglaho. "Ayaw po kayong makita, sir," sabi ng pulis sa desk. Karapatan po niya iyon. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang pader. Karapatan niya. Oo, karapatan niyang tumanggi. Karapatan niyang kamuhian siya. Tumalikod si Luntian, dala ang isang bigat na mas matindi pa kaysa noong una siyang dumating. Hindi niya ito maayos sa pamamagitan lamang ng salita. Kailangan niya ng katotohanan. Pag-uwi sa hasyenda, ikinulong niya ang sarili sa kanyang opisina. May isang bagay na bumabagabag sa kanya, ang bilis ng mga pangyayari. Ang perpektong pagkakatuklas ni Adelpha sa pakete ng halaman. Nagsimula siyang magduda, hindi kay Hiraya, kundi sa sarili niyang naging paniniwala. Binuksan niya ang kanyang laptop at pinanood ang recording ng mga security camera mula sa araw ng insidente. Oras-oras niyang pinanood, mabilis na pag-usad, paulit-ulit. Walang anumang kakaiba, hanggang sa isang sandali. Ang kamera sa hardin. Nakikita niya ang eksena. Siya at si Hiraya, masayang naglalaro kasama ang mga bata. At pagkatapos, ang pagdating ni Adelpha, pinalaki niya ang imahe. Habang abala siya at si Hiraya, nakita niya ang mabilis na kilos ni Adelpha malapit sa bangko kung nasaan ang bag ni Hiraya. Hindi malinaw ang kuha. Natatakpan ng halaman ang eksaktong ginawa nito. Ngunit ang kilos ay kahina-hinala. Isang mabilis na pagdukot sa sariling bag, isang saglit na pagyuko malapit sa bag ni Hiraya, at isang mabilis na pag-alis. Hindi ito ebidensya, ngunit ito ay sapat na. Isang binhi ng mas malalim na hinala ang naitanim sa kanyang puso. Si Adelpha. Bakit? Ang isip niya ay lumipad pabalik sa nakaraan. Ang pagkakasakit ni Bituin.
ang kanyang dahan-dahang panghihina. Si Adelpha ang laging naroon, ang laging nag-aalaga, ang laging may dalang espesyal na tsaa na pampakalma. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Tumayo siya at nagtungo sa kanilang dating silid ni Bituin, isang lugar na hindi na niya pinapasok mula nang ito'y mamatay. Ang lahat ay naroon pa rin, maalikabok ngunit hindi ginalaw. Sa ilalim ng kama, hinila niya ang isang malaking baul na yari sa kahoy. Ang baul ng mga alaala ni Bituin. Binuksan niya ito. Ang amoy ng lavanda at mga lumang papel ay sumalubong sa kanya. Mga litrato, mga sulat at sa ilalim ng lahat, ilang maliliit na notebook. Ang mga journal ni Bituin. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang una. October 12. Dumating na naman si Adelpha kanina. Nagdala siya ng bagong uri ng herbal tea. Sabi niya, makakatulong daw ito para mas makatulog ako ng mahimbing. Napakabuti niya talagang kaibigan. Nagpatuloy si Luntian sa pagbabasa. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. October 25. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay mas lalo akong nanghihina. Kahit ang pagbangon sa umaga ay napakahirap. Sabi ni Adelpha, normal lang daw ito sa kalagayan ko. Dapat daw akong magtiwala sa kanya. Ang mga salita ay tila lumulundag mula sa pahina. Tsa, halaman, panghihina. Ang mga pattern ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang nakakatakot na larawan ng panlilinlang. Ang paraan ng pagmamanipula ni Adelpha noon kay Bituin ay halos kapareho ng ginawa nito ngayon kay Hiraya. Kinuha niya ang huling journal, ang pinakamanipis sa lahat. Ang mga sulat kamay ni Bituin dito ay mahina na at nanginginig. Binuklat niya ito sa mga huling pahina. Ang kanyang paghinga ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. December 5. Masama na naman ang pakiramdam ko. Ngunit nang makita ko ang resulta ng test ni Vito, parang biglang gumaan ang lahat. Isang malusog na lalaki. Salamat sa Panginoon. Isang saglit na paghinto. Vito? Naguluhan siya. Ngunit ang isip niya ay mabilis na nagproseso. Ang test ni Vito? Ang mga sintomas ni Bituin. Ang mga sintomas ni Vito? Hindi. Ang mga sintomas ni Bituin ay panghihina. Ang kay Vito ay panginginig. Ngunit hindi yon ang punto. Ang punto ay si Adelpha. Si Adelpha at ang kanyang mga halaman. Si Adelpha at ang kanyang pag-aalaga sa mga taong pinakamamahal niya. Nilipat niya sa pinakahuling pahina na may sulat. Ang petsa ay 2 araw bago ito, tuluyang isinugod sa ospital. Ang tinta ay bahagyang kumalat, na para bang may pumatak na luha habang isinusulat ito. Si Adelpha ang pinakamatalik kong kaibigan. Alam ko yon. Ngunit minsan, ang paraan niya ng pagtingin kay Luntian, natatakot ako. Binitiwan ni Luntian ang journal. Bumagsak ito sa sahig na may mahinang kalabog. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Ang 4 na sulok ng kwarto ay tila lumalapit. Handa siyang durugin. Ang katotohanan, isang katotohanang mas masahol, mas demonyo, kaysa sa kanyang pinakamasamang bangungot, ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Hindi lang si Hiraya ang biktima, ang kanyang asawa, ang kanyang minamahal na si Bituin. Ang galit ni Luntian ay isang tahimik na apoy. Hindi ito biglang sumiklab. Sa halip, ito ay isang malamig at kinalkulang puot na unti-unting lumamon sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang pighati niya para kay Bituin ay nag-transform. Ang pagsisisi niya para kay Hiraya ay naging isang determinasyon para sa hustisya. Hindi siya sumugod. Hindi siya nag-iskandalo. Sa halip, ginugol niya ang buong gabi sa pagpaplano. Kinabukasan, tinawagan niya si Adelpha. Ang kanyang boses sa telepono ay kontrolado, bahagyang basag, at puno ng pagkukunwaring kahinaan. Adelpha, sabi niya,
Pwede ka bang pumunta dito? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan ko ng kausap. Ang paon ay inihagis at si Adelpha, na puno ng kumpiyansa at nag-aakalang nasa kanya na ang tagumpay, ay agad itong kinagat. Of course, Luntian. I'll be there right away. Ang sagot nito, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Habang hinihintay niya ito, inihanda ni Luntian ang entablado. Ikinabit niya ang isang maliit at halos hindi makitang recording device sa ilalim ng mesa sa kanyang opisina. Ipinatong niya ang journal ni Bituin sa ibabaw ng mesa, nakabukas sa huling pahinang may sulat, at tinawagan niya ang kanyang abogado na siyang tumawag sa mga pulis. Sinabi niyang maghintay sila sa labas ng gate at pumasok lamang kapag narinig na nila ang hudyat. Dumating si Adelpha. Suot ang isang mamahaling damit. Ang kanyang mukha ay puno ng simpatiya. Luntian, I'm so sorry. Kamusta ka na? Kamusta ang mga bata? Halika sa opisina, doon tayo mag-usap. Sabi ni Luntian. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Pumasok si Adelpha sa opisina at agad na napansin ang journal sa mesa. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, nagsimula na si Luntian. Umupo ka, Adelpha. Sabi niya. Ang kanyang tono ay hindi na nag-aanyaya, kundi isang utos. Umupo si Adelpha. Isang bahid ng pagkalito ang gumuhit sa kanyang mukha. Napanood ko ang mga CCTV footage. Panimula ni Luntian. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Mula sa araw na inatake si Vito, ang nangiti sa mukha ni Adelpha ay bahagyang natigilan. Oh, at may nakita ka ba? May nakita akong isang mabilis na kilos, isang bagay na kahina-hinala, malapit sa bag ni Hiraya. Patuloy ni Luntian, pinapanood ang bawat reaksyon sa mukha nito. At naisip ko ano kaya ang motibo ng isang tao para gawin iyon. Luntian, anong pinagsasabi mo? Sabi ni Adelpha, tumatawa ng pilit. Hindi ko maintindihan. Si Hiraya ang may kasalanan, hindi ba? Nahuli na siya. Hindi sumagot si Luntian. Sa halip marahan niyang itinulak ang journal sa gitna ng mesa. Nabasa ko rin ito, ang journal ng asawa ko. Noong sandaling iyon, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Adelpha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakikita ang pamilyar na sulat kamay. Sabi niya dito, palagi mo siyang binibigyan ng tsa. Sabi ni Luntian, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Isang espesyal na tsaa na nagpahina sa kanya. Isang tsaa na katulad siguro ng halamang itinanim mo kay Hira. Hindi totoo yan, sigaw ni Adelpha, tumatayo. Nababaliw ka na. Pinagbibintangan mo ako dahil lang sa sulat ng isang may sakit. May sakit? Tumayo rin si Luntian. Ang kanyang boses ay nagsimula ng tumaas. Naging may sakit siya dahil sa'yo, dahil sa inggit mo, dahil sa pangarap mong makuha ang lugar niya. At kung totoo man, ano ngayon? Biglang sumabog si Adelpha. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho, pinalitan ng isang mukha ng purong galit at kabaliwan. Oo, ako nga. Ginawa ko yon dahil dapat sa akin ang lahat ng ito. Hindi sa kanya. Hindi sa isang babaeng walang ginawa, kundi maging mahina. Ang pag-amin ay binitawan sa hangin, nakalalason at walang pag-aalinlangan. Dapat ako ang asawa mo, Luntian. Ako ang laging narito para sa'yo. Ako ang nag-alaga sa'yo nang mamatay siya. Pero ano ang ginawa mo? Ipinagpalit mo ang alaala niya sa isang hamak na katulong. Isang probinsyanang walang alam. Kaya sinira mo rin siya. Tanong ni Luntian. Ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Oo, at dapat lang sa kanya iyon. Hiyaw ni Adelpha. Ang kanyang boses ay nag-echo sa buong silid. Para makita mo na ako lang ang kailangan mo. Ako lang. Sa gitna ng kanyang pagwawala, marahan at sinadya, pinindot ni Luntian ang isang maliit na buton sa ilalim ng kanyang mesa.
Isang malakas na sirena ang biglang umalingaw-ngaw mula sa labas. Ang galit sa mukha ni Adelpha ay napalitan ng purong takot. Napatingin siya sa bintana at nakita ang mga pulis na mabilis na pumapasok sa gate. Anong ginawa mo? Nanginginig niyang tanong. Ibinigay ko sa kanila ang katotohanang matagal mo nang itinatago. Sagot ni Luntian. Ang kanyang mukha ay malamig na parang yelo. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang mga pulis. Dra Adelpha Romano, inaaresto ka namin sa salang pagpatay at paninirang puri, sabi ng hepe. Habang ipinuposa si Adelpha, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagtingin kay Luntian. Ang pag-ibig na inakala niya ay naging isang matinding puot. Hindi pa tayo tapos, Luntian. Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Sinira mo ang buhay ko. Tandaan mo, hinding-hindi ka magiging masaya. Hindi mo na siya makukuha. Sinira ko na rin siya. Isinara ang pinto. Ang sigaw ni Adelpha ay unti-unting humina. Naiwang mag-isa si Luntian sa kanyang opisina. Napapaligiran ng katahimikan. Ang hustisya para kay Bituin ay nagsisimula pa lamang. Ngunit ang mga huling salita ni Adelpha ay tumagos sa kanyang puso na parang lason. Sinira ko na rin siya. Isang bagong bigat ang pumasan sa kanyang balikat. Ang pagpapalaya kay Hiraya ay kalahati lamang ng laban. Ang mas mahirap na bahagi ay ang paghilom sa mga sugat na siya mismo ang naging dahilan. Ang balita ng paglaya ni Hiraya ay dumating kasabay ng pagsikat ng araw. Ngunit para sa kanya, ang liwanag na yon ay tila hindi pa rin sapat upang pawiin ang dilim na bumalot sa kanya sa loob ng kulungan. Ang kanyang pangalan ay malinis na, ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng mga sugat. Nakatayo siya sa labas ng presinto, dala ang maliit niyang bayong. Hindi alam kung saan tutungo. Isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba si Luntian. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Ngunit ngayon, wala na ang galit. Wala na ang akusasyon. Ang nakita ni Hiraya sa mga mata ni Luntian ay isang malalim at nakalulunod na pagsisisi. Hiraya, sabi ni Luntian. Ang kanyang boses ay garalgal. Patawarin mo ako. 3 salita. Mga salitang matagal niyang hinintay, ngunit ngayong narinig na niya, tila wala na itong bigat. Nagsampa na ako ng kaso laban kay Adelpha, patuloy ni Luntian. Mananagot siya sa ginawa niya kay Bituin at sa ginawa niya sa'yo. Halika na, iuuwi na kita sa hasyenda. Ngunit umiling si Hiraya, isang banayad, ngunit matatag na pag-iling. Salamat po, senyorito, sabi niya. Ang pagtawag niya rito ay sinadya. Isang paalala ng pader na muling nabuo sa pagitan nila. Pero hindi na po ako babalik. Pero bakit? Bakit? Tanong ni Luntian. Ang sakit ay malinaw sa kanyang boses. Malinis na ang pangalan mo. Kailangan ka ng mga bata. Kailangan kita. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Kailangan niyo po ako noong nasa loob ako ng kulungan. Kailangan ko po ang tiwala ninyo noong ako'y pinagbibintangan. Ibinigay ninyo iyon nang huli na ang lahat. Tumingin siya sa malayo. Kailangan ko pong umalis, hindi para sa inyo, kundi para sa sarili ko. Kailangan kong hanapin muli ang Hiraya na nawala sa lugar na yon. Ang Hiraya na may tiwala pa sa kabutihan ng tao. Ang bawat salita niya ay isang sampal ng katotohanan para kay Luntian. Walang anumang pag-aalok ng pera o pakiusap ang makapagpapabago sa desisyon nito. Nakita niya sa mga mata ni Hiraya ang isang bagong tatag, isang lakas na isinilang mula sa sakit. Kung ganoon, saan ka pupunta? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Uuwi po muna ako sa probinsya. Doon kung saan simple lang ang lahat. Sagot ni Hiraya. Paalam, Senyorito Luntian. Tumalikod si Hiraya
At nagsimulang maglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Naiwang nakatayo si Luntian sa tabi ng kanyang mamahaling sasakyan. Pakiramdam niya'y mas mahirap pa siya sa isang pulubi. Ang pag-asa para sa isang bagong simula ay umalis kasama ng babaeng iyon. Ang mga sumunod na buwan ay isang uri ng pagbabayad puri para kay Luntian. Isinantabi niya ang kanyang negosyo at ibinuhos ang lahat ng kanyang oras sa kanyang mga anak. Siya na mismo ang nag-aalaga sa kanila. Natutunan niyang timplahin ang kanilang gatas, palitan ang kanilang mga lampin, at patahanin sila sa kanilang pag-iyak. At gabi-gabi, kinakantahan niya sila. Ang oyay ni Bituin, ang oyay ni Hiraya, ang oyay ng kanilang pamilya. Sa una, sintonado at puno ng pighati ang kanyang boses. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang pagkanta ay naging mas malinaw, mas puno ng pagmamahal. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanyang mga anak, unti-unti niyang pinaghihilom ang sarili. Isang umaga, isang sulat ang dumating para sa kanya. Ang sulat kamay ay pamilyar, galing kay Hiraya. Mahal na Luntian, kamusta na kayo at ang mga bata? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Isang taon na rin pala ang lumipas. Marami na akong natutunan dito sa probinsya. Natutunan kong magpatawad. Natutunan kong ang tiwala ay hindi basta-basta ibinibigay, ngunit hindi rin dapat ipagkait habang buhay. Uuwi na ako ng Maynila, hindi para bumalik sa nakaraan, kundi para magsimula ng panibagong kabanata. Gusto kong makita sina Luz, Vito at Paz. Isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Luntian. Isang tunay na ngiti, ang una sa loob ng isang taon. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Binihisan niya ang kanyang mga anak ng pinakamaganda nilang damit. Nagtungo sila sa hardin, sa parehong lugar kung saan huli silang naging masaya. Doon, naglatag siya ng kumot at naghintay. At pagkatapos, dumating siya. Naglalakad sa damuhan, hindi na suot ang uniforme ng isang katulong, kundi isang simpleng bestida na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Siya pa rin si Hiraya, ngunit iba na. Mayroon ng kumpiyansa sa kanyang mga mata, isang kapayapaan sa kanyang ngiti. Tumakbo ang mga bata patungo sa kanya. Mama Hira! Mama Hira! Lumuhod si Hiraya at niyakap ang tatlo ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kaligayahan. Tumayo si Luntian at lumapit sa kanila. Walang salitang namutawi. Ang kanilang mga mata na lamang ang nag-usap. Sa mga matang yon, nakita nila ang lahat. Ang sakit, ang pagsisisi, ang pagpapatawad, at ang pangakong hindi na mauulit ang nakaraan. Hinawakan ni Luntian ang kamay ni Hiraya. Sinabi ko noon na, hindi nagkataon lang ang pagdating mo, sabi niya. Ngayon alam ko na. Ikaw ang tadhana namin. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Lumuhod siya sa harap ni Hiraya, sa harap ng kanyang mga anak. Hiraya di masalang, gusto mo bang maging liwanag, buhay, at kapayapaan ng Hacienda de Rocasol? Gusto mo bang maging ang bagong liwayway sa aming mga buhay? Pakasalan mo ako. Sa pagitan ng kanyang mga luha, tumango si Hiraya. Isang matamis at walang pag-aalinlangang oo ang kanyang isinagot. Isinuot ni Luntian ang singsing sa kanyang daliri. At habang ang araw ay sumisikat ng buo sa Hacienda de Rocasol, ang pamilyang sinubok ng dilim ay sa wakas ay natagpuan ng kanilang sariling binminko. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal na tagapakinig. Isang salaysay na nagpapatunay na ang puso, gaano man kasugat, ay may kakayahang maghilom. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Luntian at Hiraya ay simple lamang. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa karangyaan o sa kawalan ng problema.
Ito ay nasusukat sa kakayahang magtiwala. Muli matapos masaktan, sa tapang na humingi ng tawad, at sa pag-unawa na ang bawat isa sa atin ay may karapatan sa isang bagong umaga. Ang pagpapatawad para sa sarili at para sa iba, ang tanging susi na magbubukas ng pinto patungo sa isang tunay at pangmatagalang kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon ang kwento ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Luntian at Hiraya? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at aming babasahin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.